Lataya ng Ng mga isang Muslim. Muslim. Yes. Okay. Mula Okay. po, ito galing sa isang taga-subaybay natin sa online community. Mashallah. Assalamualaikum. Oh, from anonymous FB user, sabi niya, Salam bro Khalid, kumusta na po kayo? Okay lang po ako, okay lang, kapatid. okay lang. Alhamdulillah. I know you are in good health, alhamdulillah. At alam ang, niya pa rin pala, bro. alam niya. At ang Ramadan mo, Ramadan Karim. Yes. Happy Del Fitr. Mashallah. In advance. Yes, Mayroon advance. lang akong i-share sa iyo about ito sa isang comment sa Facebook. May nag-post kasi sa Facebook ng picture ng Quran. At ang sabi niya, ito ang bagong tipan. Ngayon bro, Khalid, may nag-comment. Uy, anong comment niya? Ang sabi niya, ito ang comment. Hindi yan ang bagong tipan ng Diyos. Yan ay gawang aklat ng mga Muslim na ang kanilang huling propeta ay si Muhammad. Walang kaligtasan sa aklat na iyan. Dahil ang kaligtasan ay nasa kay Kristo na itinuro ng Biblia na siyang kinasihan ng Diyos. Ating sampalatayanan sa ikaliligtas ng tao. And then may talata pa siyang isiningit, ang pangalawang Timoteo 3:15 hanggang 17. Yun ang kanyang dalil na talata. So, although wala siyang katanungan, ngunit itong brother nating ito ay gusto niyang gawing malinaw kung totoo ba itong comment na ito na sa Quran daw, yung nag-post ng comment sa Quran daw ay wala raw kaligtasan, no? Sabi niya, walang kaligtasan sapagkat ang kaligtasan daw ay nasa kay Kristo. Ayun, sabi niya. Ang aking kasagutan, kapatid, ay nagtanong, no? Totoong walang kaligtasan. So, bakit kayo ingatan mo ang kuwan mo, bro? Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Tama. Sabi kasi nung nag-comment, sa Quran daw, walang kaligtasan, sabi niya. Yes. So ang sagot ko, yes. Tama. Alam ko Totoong walang kaligtasan. Yes. Alam ko mo bro. Sa Kanya. Yes. Sa Kanya. Walang kaligtasan ang Quran sa Kanya. Tama. Sa mga hinimananampalataya. Ito ang sabi ng Allah, basahin natin, Brother Al-Kaka, sa chapter 98, ang talata ay 6, Iqra. Tingnan natin kung meron siyang kaligtasan. Ang Allah mismo nagsabi niyan, ha? Okay, bro. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Lubab. Katotohanan, sila na hindi sumasampalataya sa reliyong Islam sa lipon ng angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, Kasama siya doon. at mga pagano o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay mananahanan sa apoy ng impyerno magpakailanman. Sila ang pinakamasama sa lahat ng nilalang. Kapag mapunta ka sa impyerno, kapatid, may kaligtasan ba doon? Wala. Sapagkat ang kaligtasan ng tao, yung pagpasok niya sa paraiso. Yung nagbigay ng comment naman, bro, is Kristiyano yan. Kapag mapunta ka sa impyerno, wala kang kaligtasan. At ang sinabi ng Allah, wala ka raw kaligtasan. Kaya totoo yung comment niya. Wala siyang kaligtasan. Siya, yung hindi mananampalataya, sa lipon ng angkan ng kasulatan, na ang tinutukoy nito ay ang mga Hudyo at Kristiyano, sa lipon ninyo, kapag inyong i-reject ang Quran, sila yung mananahanan sa apoy. Wala kayong kaligtasan, sinabi ng Allah yun. Wala. Kayo'y maninirahan sa impyerno, at kayo pa ang
pinakamasahol sa lahat ng nilalang. Hindi po ako nagsabi nun, ha? Ngunit, ito naman may ngunit. Ngunit, hindi tinutuldukan doon. Hindi doon nagtatapos ang talata. Paano ngayon kung ako isang Kristiyano, tulad ko, mananampalataya ako at gagawa ako ng kabutihan? Meron ba akong kaligtasan? Isusunod lang natin, Brother Alcaca, ang talata. Umpisahan mo sa 7 hanggang sa 8. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allahu Akbar. Ang gandang pagbabasa yun, ha? Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Tuba. Katotohanan, sila na sumasampalataya sa Islam at sa mga pinag-uutos nito at nagsisigawan ng mabuting gawa, sila ang pinakamainam sa lahat ng mga nilalang. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon ay paraiso. Kaligtasan yun. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Allah ang tunay na naglulugod sa kanila. Gayun din naman sila kay Allah. Ito ay para sa Kanya na may pangamba kay Allah. Kita mo? Kapag ka ikaw pala, Brother Alcaca, maniniwala ka at gagawa ka ng kabutihan, kung ano yung pinag-utos sa Islam, gagawin mo ito. Ang sabi ng Allah, ikaw ang pinakamabuti sa lahat ng nilalang. Ulaika hum khairul bariyah. Tapos, sabi niya, gagantimpalaan ka niya. Ano ang gantimpala? Yung paraiso. Yun ang kaligtasan. Tapos, binigyan pa ng ng description para ma-enjoy ka kung anong description ng paraiso. Sabi ng Allah. Oo, kung ano ang meron doon. Sabi niya, may mga nagsisidaloy dito na ilog. Oo, ilog, may halamanan. Tajari min tahtihal anhar. At mananahan ka dito, magpakailanman. Yun ang kaligtasan. Oo. Kaya kapag ka ikay mananampalataya sa Islam, of course, maniniwala ka, no, wala ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, no? At gagawin mo ang ipinag-utos sa Islam, may nakalaang gantimpala sa iyo. Yun yung kaligtasan mo sa pagpasok sa paraiso. Ngayon, ang sabi mo, kapatid, sabi mo ay ang kaligtasan ay nasa kay Kristo. Aba? Grabe. Ang kaligtasan ay nasa kay Kristo. Only. Sabi niya, nasa kay Kristo. Only. So, sasabayin natin. Ako, maniniwala ako doon. Maniniwala ako na ang kaligtasan ay nasa kay Kristo. Ngunit, hindi pa ko ito muli. Ito, ulitin ko, ha? Makinig kayo, mga ulol. Ang kaligtasan ay nasa kay Kristo. Para doon sa mga tao kung saan ipinadala si Kristo, hindi siya kasama. Yes. Hindi kasama ang nag-post. Alam mo kung bakit? Ito ang sabi ni Kristo. Saan ba siya? Sino ba ang kanyang ililigtas, mga kapatid? Sino ba ang ililigtas ni Kristo? Sino okay. Mateo 1, ang talata ay 21. 1:21 ng Mateo. Sino ang ililigtas ni Kristo? Ikaw ba? Sige nga, basahin natin. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Ang liwanag, ang sabi ni Kristo ang sabi ng Biblia mo, kabayan, sabi niya ay, no?
Ipapanganak daw ang isang lalaki, na tatawaging Jesus. Yes. Bakit siya ipapanganak? Sabi sa Biblia, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Bro, saan ngayon ang bayan ni Yun, Jesus? magandang katanungan yun. Yes. Ano ba ang bayan ni Jesus? Yes, balik sa'yo, bro. Yun ang tanong. Ang bayan ba ni Jesus ay ang Pilipinas. ang Pilipinas ba? Cotabato? Kasama ba itong nag-post? Tingnan daw natin. Sabi ni Kristo sa Mateo 15, ang talata ay 24. Alamin natin kung ano ang bayan ni Kristo. Ikra. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, sabi ni Kristo, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang na naligaw sa bahay ni Israel. Ayun, sa bahay ni Israel, doon ipinadala si Kristo. Sa bayan ni Israel, doon ipinadala si Kristo. Yun ang kanyang ililigtas. Yes. Take note, ang bayan ni Israel, yun ang ililigtas Yun ni yung Kristo. kanyang iligtas. Yes, dahil doon siya, kapatid, doon siya ipinadala. Yes. Doon siya ipinadala eh. Ililigtas niya ang kanyang bayan. Hindi naman sinabing ililigtas niya ang buong sanlibutan. Yes, tama. Kapag sinabing ililigtas niya ang buong sanlibutan, kasama yun ang tayo, bro. pati tayo. Pero hindi. Yung bayang Israel lamang isinugo si Kristo, yun ang kanyang ililigtas. Yes, sinasabi yan sa Biblia niya. Yes. At kinoconfirm pa ng ating maluwalhating Quran. Chapter 61 verse 6. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. Sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Lutfo. Nakabasa na si Brother Lutfo? Siya. Sunod-sunod yan. Sunod-sunod. At alalahanin nang si Jesus, ang anak ni Maria, ay nagbadya o angkan ng Israel. Angkan ng Israel. Ano sabi niya? Grabe, no? Ako ay sinugo ni Allah na ipinadala sa inyo. Ang liwanag. Angkan ng Israel. Sabi niya, Ya Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaykum. Rasulullahi ilaykum. Ako ay sugod, ako'y ipinadala ng Allah, ako'y sugod ng Allah sa inyo. Hindi sinabing kasama tayo doon, pati yung Pilipino hindi kasama kapag hindi siya maliligtas. Itong nagtanong, hindi maliligtas mga kapatid. Totoo na ang kaligtasan nasa kay Kristo para sa mga Israelita. Tama talaga yung kanyang comment, bro. Hindi para sa kanya na nag-comment. Dahil bakit? Hindi pala isinugo si Kristo para sa kanya. Yes. Si Kristo pala ay isinugo sa bayan ng Israel. Yes, tama. Sinabi ng Biblia, kinonfirm pa ng maluwalhating Quran. Ngayon, nagbigay siya ng talata, kapatid. Binasa natin yung 2 Timoteo 3:15 hanggang 17. May batayan siya. May batayan siya eh. Yes. Naglatag siya ngayon ng dalil niya para patunayan niya na kay Kristo nga ang kaligtasan. Pwede bang tawagin dalil, bro? Pwede. Evidence niya yun eh. Evidence niya. Naglatag siya ng talata. Di-quote niya ang 2 Timoteo 3:15 hanggang 17. Alamin daw natin. Yes, tama. Ito. Okay. So, sino mag-volunteer? Ikaw pa rin? Brother Patman? Sige. 2 Timoteo 3:15 hanggang 17, alamin natin kung tama ba ang pagkakagamit niya sa talata. Simulan mo sa 15, kapatid. 15. Tingnan mo. I-quote niya yan. Sige. At mula sa pagkasanggol, ang iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagdunong sa iyo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng mga kasulatan
na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuto na nasa katwiran. 17. Upang ang tao, ang Diyos, maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayan, kita mo? Gumamit siya ng dalil para patunayan ang kanyang prinsipyo. Gumamit siya ng dalil. Intindi niyo mabuti, ha? Yes, Tingnan niyo, sabi niya. At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sabi niya, dalil niya to no? Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuto na nasa katwiran. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng magawang mabuti. Hindi ako kukontra dito Bakit? Totoo naman talaga, sinabi ni Pablo, sapagkat si Pablo ang may sulat nito at kanyang ipinapaintindi kay Timoteo, sabi niya kay Timoteo, sabi ni Pablo, kasi ito, pangalawang Timoteo, ito yung pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Pinapaintindi niya kay Timoteo, sabi niya, na mula sa pagkasanggol, sabi niya, iyong nalalaman na ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Of course, dahil si Pablo ay Hudyo Saan bang kaligtasan ng mga Hudyo? Di ba sa pananampalataya kay Kristo? Yes. Sapagkat si Pablo, isang Hudyo. At pinipilit niya kay Timoteo na ang kaligtasan sa pananampalataya kay Kristo. Yes. Dahil si Kristo ipinadala para sa kanya. Yes. Hudyo siya Hindi para sa iyo, kapatid. Dahil hindi ka naman Hudyo. So, hindi siya Hudyo sinabi, bro. Tama rin. Yes. Ito, sabi pa niya, 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Tama yun. Yes. Sa pagsansala, tama rin. Sa pagsaway, tama rin ito. Sa ikatutuwid ng nasa katwiran. Yes. Yun daw kasulatan na merong kinasihan o inspired by God, makakatulong ito sa tao para maging matuwid ka. Para masaway ka kung meron kang ginagawang masama. Yun ang purpose ng kasulatan. Hindi ako kukontra dito, kapatid. Dahil ganun talaga ang purpose ng kasulatan na kinasihan ng Diyos. Ang tanong, kasama ba ang Biblia doon? Kung sabihin mo na kasama ang Biblia doon, kukontra na ako doon. Dahil hindi naman sinasabi na Biblia ito In fact, kung Biblia nga ang tinutukoy ng talatang ito, na gusto mong ipapalitaw, i-apply natin sa Biblia ang talatang ito. Tawa. Maganda. I-apply natin sa Biblia ito. Titingnan natin kung Ramadan ngayon. Hindi, magbabasa lang tayo Magbabasa lang tayo I-apply. I-apply natin. Magbabasa lang tayo Ikaw lang magbabasa, brother Alcaca I-apply natin ang talatang ito sa Biblia kung pwede. Kasi ang sabi sa Biblia, dito sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan daw sa pagtuturo. Magagamit mo ito sa pagtuturo. Tapos magagamit mo siya sa pagsansala, sa pagsaway, para sa ikatutuwid ng tao. Di apply natin sa Biblia yan. Okay. Biblia tayo ngayon. Kaya, dahil hindi ako naniniwala, kapatid, na ang tinutukoy dyan ay ang Biblia. Bakit? Tingnan natin kung papasok dito ang Biblia. Sino mag-volunteer magbasa ngayon? Si Brother Lutfo, dahil Bisaya ito Bisaya, Brother Lutfo. Brother Lutfo. Bisaya ito Bisaya man si Brother Lutfula. Yan. Ayusin mo, brother, ha? Baka ito palang Biblia na ginagamit ko. Ito po ay edisyong Katoliko Pastoral, Biblia sa Kristohanong Katilingban. Ayan. Pagkatapos ito rin ay merong imprimatur
ni Ricardo Cardinal Vidal, yung Archbishop ng Cebu, at gi-edit ni Father Oscar Camumot. Parang sounds kumot-kumot, no? Parang Oscar Camumot o ni Bert Kawayan. Okay, basahin natin sa apply natin ang talatang ito sa Ezekiel 23, magsimula tayo sa 1 hanggang sa 2 at 3. Umpisahan mo, brother Lutfullah Ikra. Ayusin mo, ha? Ops, yung mga bata dyan, umalis muna. Maibot kanako ang pulong ni Teka, Yahweh. ano, maibot? Hindi maibot yan. Maabot. Miabot. Dumating. Yan, Bisaya kasi yan. Sige. Miabot kanako ang pulong ni Yahweh. Ito muna, ang paliwanag. Dumating sa akin ang mga salita ng Diyos. Yung salita daw ng Diyos, dumating sa Kanya. Ano ang salita ng Diyos na dumating sa Kanya? Tuloy. Anak sa tao, may nagsuong babae. May managsuong. Ibig sabihin, merong magkakapatid na babae. Sabi niya, okay. May managsuong babae sa usa ka inahan. Gikan pa sa pagkabatanon, nahimo na sila'y burikat. Burikat pala. Sa Ehipto, diin gikumot-kumot o giugay-ugay ang ilang tutoy. Teka muna. Hindi po galing sa amin yan. Ito po ay galing po sa Biblia. Ang salita daw ng Diyos ay dumating sa Kanya. Yung salita ng Diyos dumating kay Ezekiel. At ang sabi ng Diyos, meron daw magkakapatid na mga burikat. Na kung saan sabi niya, ang dalawang magkapatid na ito ay gikumot-kumot. Bisaya yan eh. Ibig sabihin ng gikumot-kumot yung ganun-ganun. No? Tapos giugay-ugay. Nakahawakan pa? Grabe. No? Ano yun, brother Lutfullah? Yes. Ito daw yung T-O-T-O-Y. T-O-T-O-Y. Gikumot-kumot, giugay-ugay. Sabi sa Biblia. Aba, i-apply mo doon yung sinabi sa Ezekiel. Na kapag salita ng Diyos, makatulong ito sa pagtuturo sa matuwid. Yun ang sabi sa Biblia. O, saan ang matuwid yan? Gikumot-kumot. E, paano mo itutuwid yung T-O-T-O-Y na gikumot-kumot at giugay-ugay, kapatid? Sa ikaw tutuwid ng tao. Mamanyak lang ang mga tao, bro. O, dagdagan pa natin. Ikaw naman. Okay, Sino maganda naman? yan, bro. Yung mga Bisaya, bro. O, Bisaya. Ikaw, sino pang Bisaya dito? Si Brother Libog, bro. Brother Libog. Kaya, Brother Libog. Sige, Brother Libog. Sige. Ayusin mo, ha? Ezekiel 23:20. Sige. Ayusin mo. Magbismila ka muna para hindi ka saniban. Sige. Nangulag siya sa iyang mga kabit 20. nga inyong mga lawas sa asno o utin sa kabayo. Grabe ka naman. Talagang gi-voice out mo talaga. Talaga yung OTIN, bro. Mashallah. Hindi ka ba na Biblia ang binabasa mo, Brother Libog? Biblia ito eh. Confidence, bro. Biblia ito eh. 20. Nangulag siya Sa kabayo. sa iyang mga kabit. Ibig sabihin sa Tagalog niyan is, ano siya, parang naging prostitute siya, no? Kasama yung mga kabit. Yes. Naingog mga lawas sa asno. Ang katawan daw, parang katawan ng kabayo, no? Yung asno. At ang kanyang OTIN, mahirap kasi i-pronounce talaga kapag isang salita, so mas maganda yung letra na lang ang sasabihin natin. Okay. Understandable naman siguro yun eh. Kayo na lang bahala. Kayo na bahala. Ay, nasa Biblia ito eh. Siguro naman, hindi ako ma-sensor ng, ano ba yung taga-sensor na, ano, yung NTFRB? Yung ba yun? Well, handa po ako managot. Kung sakaling tayo po, kasama mga ulol albab, ay papanagutin dahil binanggit namin salitang TOTOY at saka OTIN live sa radio at nasa YouTube pa.
Handa po kami niyan. Sapagkat hindi naman galing sa amin, galing sa Biblia. Dahil galing yan sa tinatawag na salita ng Diyos. Yes. Sabi ng Diyos, ang katawan daw niya ay parang katawan ng kabayo, yung mga lalaki ng burikat na yon. At sabi pa niya, yung kanilang armas na tinatawag sa Biblia na OTIN ay kasing laki ng OTIN ng kabayo. Allahu Akbar! Uti ng kabayo. Maghunos dili ka, Brother Libog. Nasaniban na, bro. Nasaniban na yata, libog na eh. Nabasa lang, bro. Oh. Kami po ay nagbabasa lang, mga kapatid. Mukhang naisiyaan pa si Libog. Dahil po sa nagtanong. Yes. So, ngayon, dahil wala na tayong oras, grabe, ang bilis ng oras, parang wala lang, Hindi no? masyado. Bitin masyado. Marami pa sana ito eh. Marami pa sana ito eh, oh. Bitin sa Pero wag kang mag-aalala, kapatid, no? Kasi, ang katotohanan dyan, ang Biblia po ay hindi naman talaga kinasihang salita ng Diyos. Hindi siya inspired. Maniwala ka na lang. Hindi inspired. The Bible is not an inspired word of God. Bakit? Sapagkat ito ay naglalaman ng mga salita na kabastusan, na hindi dapat sabihin ng Diyos. Ang Diyos mismo magsabi ng ganun, OTIN. Hindi katanggap-tanggap yan sa matinong pag-iisip ng tao na ang Diyos magsasabi ng OTIN. Magsabi siya ng nagkamaniakis. tapos ito daw gi-edit ni Father Kamomot. Aba, hindi ba niya na-edit yung gikumot-kumot? Sa bagay, kasi ka-sounds ng apelido, baka hinayaan na lang, no? Pero hindi dapat eh. Kung meron pong aklat na dapat nating paniniwalaan para sa ikaliligtas ng tao, walang iba kundi ang maluwalhating Quran po. Sapagkat ang Allah mismo ang nagsabi na ang maluwalhating Quran, ito yung ating gabay. At dito po, walang pag-aalinlangan. Diba, kapatid? Zalikal kitabul la rayba fi hudal lil muttaqin. And this is the book whereof there is no doubt, walang alinlangan. A guidance for the muttaqun, yung mga righteous. Yan po ang magiging guidance natin. Diyan na po tayo, kapatid. Diyan ka namin inaanyayahan, diyan ka namin iniimbitahan sa Quran na sinasabi mong walang kaligtasan. Totoo, walang kaligtasan ang Quran sa mga taong hindi maniniwala. Ngunit sa mga maniniwala dito at gagawa kung ano man ang ipinag-utos dito, may kaligtasan doon. At sinabi natin kanina, ang kaligtasan niya ay ang pagpasok natin, kapatid, sa paraiso ng Allah. Na siyang after nating lahat. Walang taong gusto mapunta sa impyerno eh. No? Iwan ko lang kay Brother Libog kung gusto niya mapunta sa impyerno. Gusto ko, bro. Pero sa paraiso. Ang tanong ko sa impyerno, hindi sa paraiso. Hindi nga ako nagkamali na tinawag ko Brother Libog ito.